Mga bata, alam nyo ba na ang pagkain ng gulay at prutas ay lubang napakahalaga para sa ating kalusugan? Hindi lang ito magbibigay sa atin ng mga nutrisyong kailangan ng ating katawan, kundi ay maaaring makaiwas din tayo sa pagkakaroon ng iba't ibang uri ng sakit kapag regular tayong kumakain ng mga ito. At upang mas ligtas, mas sariwa at mas masustansya ang mga gulay na ating kakainin, halinang matutong magtanim o tayo mismo ang magpapatubo at mag-aalaga ng mga gulay na ating kakainin. Pero bago tayo dumako sa pagtatanim ay dapat muna nating malaman ang mga pangangailangan ng halaman. Nang sa ganon ay maging gabay natin ito upang mas lalo tayong magtagumpay sa larangan ng paggugulayan. Ang lahat ng uri ng halaman ay may tatlong pangangailangan. Ito ay ang pangangailangan nila sa sikat ng araw, pangangailangan nila sa tubig at ang pangangailangan nila sa nutrisyon. Ang pangangailangan nila sa sikat ng araw ay nakabatay sa dami o bilang ng oras na dapat nilang matanggap. Ang iba't ibang uri ng halaman ay may magkakaibang pangangailangan sa sikat ng araw. Depende ito kung saang uri sila nabibilang. Ganoon din sa pangangailangan nila sa tubig. May mga halaman na nakakapag-imbak ng tubig sa mga tangkay o parte ng kanilang katawan. Kaya naman, nakakasama sa kanila kapag labis ang tubig na ibinibigay natin. Meron din namang mga halaman na kailangan natin bigyan na mas maraming tubig dahil maaari nila itong ikamatay kapag madalas na natutuyo ang lupa kung saan sila nakatanim. Mahalaga ang pagbibigay ng nutrisyon o pataba para sa ating halaman. Katulad din natin sila na upang maging maayos at maging masigla ang ating pangangatawan, kailangan natin ng mga bitamina at mineral. Sa usaping halaman, may tatlong pangunahing nutrisyon na kailangan nila. Ito ay ang nitrogen, phosphorus at potassium o NPK. Dapat nating malaman ang mga ito dahil ito ay magiging batayan natin kung ano at kailan natin sila bibigyan ng mga pataba. Ang nitrogen ang nagpapakulay berde ng mga dahon. Kapag may kakulangan sa nitrogen, mapapansin natin na unti-unting naninilaw ang mga dahon ng ating tanim at di kalaunan ay malalaglag. Ang nitrogen din ang magpapabilis ng paglaki at pagkakaroon ng matatabang tangkay. Ang phosphorus naman ay ang magpapatibay ng mga ugat ng ating halaman. Mahalaga na malusog at walang sakit ang mga ugat ng ating tanim dahil ito ang pundasyon ng halaman at ito rin ang naghahanap ng mga nutrisyon upang dalhin sa iba't ibang bahagi ng halaman. At ang huli sa tatlong pangunahing nutrisyon na dapat nating ibigay sa ating mga tanim ay ang potassium. Ang potassium ang magpapadami ng mga bulaklak at bunga ng ating mga tanim. Ibig sabihin, kung ang iyong tanim ay isang uri ng gulay na nagbubunga, ang potassium ay lubang kailangan upang mapaganda at maisaayos ang sistemang reproduksyon ng halaman. Ngayon ay alam na natin ang mga pangunahing nutrisyon na dapat nating ibigay sa ating mga tanim. Talakayin naman natin kung paano tayo makakagawa ng isang matipid at matabang lupa. Nire-recommend ako sa inyo na hanggat maaari ay kayo mismo ang maghalo ng sariling potting mix o lupang gagamitin sa pagpupula ng mga buto at maging sa paglilipat tanim. Sa kadahilanan na una, tayo ay mas makakatipid kumpara kung bibili ka sa mga garden store. Pangalawa, mas nakakasigurado ka sa kalidad at kalinisan ng lupang gagamitin. Kung may bakanting lupa sa inyong paligid ay maaari ninyo itong gamitin. Ang kailangan lamang ay bistayin o salain upang mawala ang mga tipak ng bato o mga bagay na hindi kailangan. Dito ay mangangailangan tayo ng ilang materyales sa paggawa ng potting mix. Ang mga ito ay tinatawag na soil amendment o mga karagdagang materyales upang maging malambot at mas magaan ang lupa. Ang mga ito ay rice hull o ipanampalay o kung wala kayo nito ay maaari kayong gumamit ng coco peat at carbonized rice hull o inuling na ipanampalay. Ang mga ito ay hindi pataba. Ito ay nagtataglay ng karbo na nakakatulong sa halaman pero hindi ito sapat upang mabuhay ng maayos ang ating mga tanim. Mangangailangan din tayo ng pataba dahil dito manggagaling ang mga nutrisyon na kailangan ng ating mga halaman. Nire-recommenda ko ang paggamit ng vermicast o dumi ng bulate dahil una, mas madali itong mahanap kumpara sa ibang uri ng pataba. Ito ay maaaring mabili sa mga garden store, online at maging sa mga groceries ay mayroon ito.
Bukod sa vermicast ay maaari tayong gumamit ng mga dumi ng hayop. Pero tandaan natin mga bata na ang mga dumi ng hayop na binabanggit natin dito ay galing sa mga hayop na kumakain lamang ng purong damo. Ang mga halimbawa dito ay ang dumi ng kalabaw, baka, kambing, rabbit at marami pang iba. Kung tayo ay gagamit ng dumi ng manok, siguraduhin na ito ay organic. At ang nire-recommenda kong sukat sa paggawa ng potting mix ay 3 parte ng lupa. Isang parte ng carbonized rice hull, isang parte ng rice hull, at ang ating pataba, isang parte ng vermicast. Pagkatapos ay haluing mabuti upang matiyak na magiging pantay ang distribusyon kung ito ay gagamitin na natin sa pagpupunla o paglilipat tanim. Marahil ay napansin nyo na ang ginagamit kong mga paso o pinagtataniman ay mga upcycled material o mga bagay na karaniwang itinatapon na sa basurahan. Ito ay aking paraan upang kahit paano ay makatulong sa kalikasan. Alam nyo ba mga bata na ang mga plastic na mga soft drinks na ito ay hindi ito galing sa mga recycled plastic materials, kundi sa paggawa nito, gumagamit ng mga bagong materyales. At kapag nakonsumo na natin ang laman nito, ito ay wala ng silbi. Ganito kaiksi ang kanilang pakinabang. Pero kung gagamitin natin ang mga ito bilang taniman, napapahaba natin ang kanilang pakinabang at maaari itong umabot ng 5 taon na hindi nasisira. Base rin sa mga pag-aaral na 20% ng mga ganitong plastic sa buong mundo ay hindi nakokolekta ng basura upang i-recycle. Ang ilan sa mga ito ay napupunta sa kanal, sa sapa o ilog at maging sa ating mga karagatan. Kaya malaki ang maitutulong natin kung gagamitin natin ang mga ito sa ating pagtatanim. Nakatipid ka na, malaki pa ang maitutulong mo sa ating kalikasan. Sa paksang ito ay natalakay natin ang mga pangangailangan ng halaman at ang mga pangunahing nutrisyon na dapat nating ibigay sa ating mga tanim. Natuto din tayo kung paano tayo makakagawa ng isang matipid at matabang uri ng potting mix. Ang susunod nating paksa ay kung paano tayo makakagawa ng self-watering pet bottle o kagaya ng mga nakikita nyo sa aking garden. Ito ay may kakayahang antalain ang mabilis na pagkatuyo ng lupa, kaya naman mas makakatipid tayo sa tubig at dalas ng pagdidilig. Tatalakayin din natin ang mga tamang paraan sa pagpupunla ng mga buto at ang paglilipat tanim o transplanting. Nawa ay naunawaan ninyo ang ating mga natalakay at hangad ko na magkaroon ng puwang sa inyo ang pagtatanim ng sariling pagkain. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood. Magandang araw muli sa inyo mga bata o mga mag-aaral. Isa na namang panibagong serye ang ating tatalakayin. Ito ay kung paano ba ginagawa ang self-watering pet bottle. Dahil kagaya ng ating nabanggit sa nakaraang video, mas mainam na ang paggamit ng mga ganitong materyales upang makatipid at makatulong sa ating kalikasan. Pero bago yan ay uumpisahan na rin natin ang pagpupunla at pagsasagawa ng paglilipat tanim ng isa sa pinakasikat na gulay na madalas ay itinatanim ng mga hardinero. Ito ang pechay. Ang pechay ay isang uri ng madahong gulay. At kapag sinabing madahong gulay, ang kinukonsumo natin dito ay ang mga dahon. Isa ito sa tinatawag na fast crop dahil karaniwan itong umaabot lamang ng 1 buwan, maaari na nating anihin. Kapag nakuha nyo na ang tamang paraan sa pagtatanim at pagpapalaki ng pechay, madali na rin para sa inyo ang pagtatanim ng lettuce, ng mustasa, ng Chinese kale at marami pang uri ng madahong gulay dahil ang lahat ng ito ay may iisang paraan ng pag-aalaga.
Simulan natin sa pagpupunla ng mga buto ng pechay at ang gagamitin nating lupa sa pagpapatubo ay ang ginawa nating potting mix. Ilagay ang lupa sa isang malapad na container at ibudbud ang mga buto. Siguraduhin na ito ay maikalat ng maigi upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga binhi kapag ito ay tumutubo na. Pagkatapos ay tabunan bahagya ng lupa. Tandaan natin mga bata na ang mga maliliit na buto kagaya ng pechay, ito ay hindi dapat masyadong malalim mula sa ibabaw ng lupa. Ito ay upang hindi sila mahirapang umangat kapag tumutubo na. Pagkatapos ay basain. Huwag kayong gumamit ng tabo upang maiwasan muli na lumalim ang mga buto o mapunta sa gilid ng container. Ilagay sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw. Napaka-importante sa pagpapatubo ng anumang buto ay dapat ito ay makasagap ng sapat na liwanag mula sa araw upang maiwasan ang pagiging legi ng mga binhi dahil sa kakulangan sa liwanag. Pagkalipas ng 3 hanggang 5 araw, ang mga buto ay tutubo na. Hintayin na magkaroon ng ikatlong dahon bago ang pagsasagawa ng transplanting. At upang makapagtanim tayo sa mga self-watering pet bottle, alamin natin kung paano ito ginagawa. Panoorin niyong mabuti mga bata at ito ay maaari niyo ring gawin sa inyong mga gulayan sa paaralan upang maipakita din natin sa iba pang mga bata ang kahalagahan at kagandahan ng pag-upcycle ng mga pinaglagyan ng soft drinks. Okay, ito yung bote ng soft drinks na gagawin nating self-watering. Inonote lang po natin na hindi lahat ng klase ng bote ng soft drinks ay nagagawang self-watering. Kung magagawa man natin, hindi siya pwede nakasabit. Pero kung gusto nyo na gayahin yung aking ginagawa na mga self-watering na nakasabit, itong ganitong klaseng uri ng bote ng soft drinks ang gagamitin natin. So ganito ang mangyayari niyan, dito tayo magtatanim at ito yung pansalo. So gugupitin lang natin yan o hahatiin pero mahirap po yung guntingin. So ang gagawin muna natin ay hiwain natin siya, gagamit tayo ng cutter para mas madali siyang magunting. At kapag meron na siyang butas, pwede na natin siyang guntingin, mas madali na po yan. Kapag nagupit na natin, uulitin lang natin na dito tayo sa parte na ito magtatanim at ito naman yung pansalon ng tubig. Kung mapapansin nyo, yung pinagupitan natin ay matulis. Ito ay maaaring makapinsala sa halaman kapag ang halaman ay malaki na. Halimbawa, ito ay maaaring makahiwa sa mga sanga o kaya naman ay sa mga dahon ng halaman. So ang gagawin natin ay kailangang matanggal yung matulis na parte na ito. So gagamit tayo ng plancha. Kapag mainit na ang plancha, ilapat lang natin ng kaunti at ng dahan-dahan at ito ay kusa ng magkukurbada. Wag po kayong gagamit ng bagong plancha. Pwede kayong gumamit yung mga lumang plancha o kaya naman kapag meron kayong dalawang plancha, gamitin nyo yung luma. Pero kung kayo ay ang project nyo ay urban gardening talaga at gagamit kayo ng maraming bote, mas maganda kung bumili na lang kayo ng plancha na para sa proyektong ito. So kapag naipainitan na po natin yan, mapapansin nyo talagang napakakinis nung bibig nung ating pagtataniman. So safe na po siya para gamitin sa ating mga halaman at hindi na ito makakapinsala sa kung ano man yung itatanim natin. Hindi masisira yung mga dahon o kaya naman ay hindi mababali yung mga sanga. Okay, next naman ay ang paglalagay ng mga butas. Yung mga butas na ilalagay natin dito ay may kanya-kanyang function. So maglalagay tayo dito ng butas para ito yung magiging drainage. Kapag nagdilig tayo dito, hindi may stuck yung tubig. So maglalagay po tayo dito ng butas. Gagamit tayo ng soldering iron. Ito yung mga nabibili sa talipapa o kaya naman ay sa hardware. So maglagay lang tayo kahit mga 3 butas. May mga panahon halimbawa kapag ang halaman ay malaki na, yung mga ugat ay naiipon dito at ito ay maaaring
bumara at hindi makalabas yung tubig. So ang gagawin natin, maglalagay din tayo dito ng mga butas para sa additional na drainage. Para kung sakali man na itong parte na ito ay matabunan na ng ugat, meron pang ibang butas na pwedeng labasan ng tubig. So maglagay lang tayo ng mga ilang butas para lang hindi ma-stuck yung tubig kung sakaling magbara na yung ugat doon sa takip ng bote. Okay, so dito po sa parting ito, kung ang self-watering ay isasabit po natin, maglalagay tayo ng tamsi. So maglalagay tayo dito sa magkabilang dulo ng butas. So ang gagawin lang natin, hanapin lang natin yung dugtungan. Meron pong dugtungan yan. Mapapansin nyo, meron siyang guhit dito. So dito tayo sa tapat na ito magbubutas hanggang doon sa kabila, para masigurado lang natin na pantay yung pagsabit natin. Okay. At dito naman sa bandang ibaba ng bote na dito mai-stack yung tubig, kapag halimbawa ay continuous yung ulan, maaaring mapuno ito ng tubig. So kapag napuno ang tubig, halimbawa nakaganito po siya, kapag sobrang yung araw-araw na pag-ulan, maaaring mapuno ito. So kapag bumigat siya, maaaring bumagsak. So maglalagay tayo dito ng butas. Ito yung magiging water level para hindi mapuno yung bote ng tubig at para hindi bumigat. So maglagay lang po tayo ng isa o dalawang butas para ito po yung magsisilbing drainage. At kapag nabutasan na natin, ang gawin lang natin ay pagpatungin yung dalawa para mas mahigpit yung pagpatong niya, na hindi siya basta-basta mahuhulog o kahit na mapuno yung tubig dito hindi basta malalaglag. Kung mapapansin nyo dito ay merong parang kanal. Meron din dito parang kanal siya. So pagtatapatin nyo lang para ito yung parang magsisilbing lock para mas mahigpit yung kapit ng bandang ibaba ng bote doon sa bandang itaas. Ayan po, gawa na ang ating self-watering. So pwede na kayong maglagay ng lupa at pwede na nating magamit, isabit natin sa ating garden o kung ano pa man yung mga gusto nyong itanim, naka-ready na po siya. Ngayon naman ay magsasagawa na tayo ng paglilipat tanim o transplanting sa ipinunla nating pechay. Tandaan natin mga bata na ang transplanting ay dapat na isinasagawa sa hapon o kaya naman sa umaga upang maiwasang mabilad sa araw ang kakalipat pa lamang ng mga binhi. Ito ay dahil nagalaw ang kanilang mga ugat at makakaranas sila ng stress at hindi makakatulong sa kanila kapag sila ay nasikatan ng init ng araw. Sa paglilipat tanim ay dapat maging maingat tayo na huwag maputol ang mga ugat. Maaari kayong gumamit ng anumang bagay upang maiangat ang mga binhi. Pagkatapos ng transplanting ay dapat ito ay basain ng tubig, nang sa ganon ay hindi tuluyang manghina ang mga binhi. Kapag nakalipas na ang mainit na sikat ng araw ay maaari nyo na itong isabit sa isang lugar na may sapat na liwanag. At kagaya ng sinabi natin kanina, ang pechay ay isang uri ng fast crop at sa loob lamang ng isang buwan ay maaari na itong anihin. O mga bata, maaari nyo nang subukin ang pagtatanim ng pechay. Maaari kayong magpatulong sa inyong guro o sa inyong mga magulang upang maumpisahan nyo na ang pagtatanim ng inyong sariling gulay. Abangan ang ikatlong serye ng ating paksa, patungkol pa rin sa paggugulayan sa bahay man o sa ating mga eskwelahan. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa inyong panonood. Magandang araw muli sa inyo mga bata o sa ating mga mag-aaral.
Sa nakaraang serye ay tinalakay natin kung paano ang paggawa ng self-watering pet bottle kung saan ay nakapagtanim tayo ng pechay. At nabanggit natin doon na kapag natuto na tayo sa tamang paraan ng pagpapalaki at pag-aalaga ng pechay, madali na rin para sa atin ang pagtatanim ng iba't ibang uri ng mga madahong gulay. Sa bidyong ito ay magbibigay tayo ng mga halimbawa ng mga gulay na alam ko namang kayang-kaya nyong itanim sa bahay man o sa inyong paaralan. Ang mga ito ay may magkakaparehong paraan kung paano tayo nakapagpatubo at nakapaglipat tanim ng pechay. Kaya simulan na nating alamin ang iba pang gulay na maaari nating itanim. Unahin ko nang banggitin ang mustasa. Alam nyo ba na ang mustasa ang pinanggalingan ng maraming uri ng leafy greens? Kabilang na dyan ang pechay, pak choy at marami pang iba. Ibig sabihin, unang nagkaroon ng mustasa sa mundo at nang di kalaunan, sa pamamagitan na rin ng ebolusyon ng mga halaman, mula sa mustasa ay lumabas na ang pechay at iba pang uri ng mga halaman. Kaya ang mustasa ay binansagan na mother of all leafy greens. Uulitin lang natin mga bata na kapag madali na para sa inyo ang pagtatanim ng pechay, sigurado ako na hindi na kayo mahihirapan sa mustasa. Maaari nyo nang pagsabayin ang pagtatanim ng dalawang nabanggit dahil ang kanilang mga pangangailangan sa araw at sa tubig ay halos pareho lang. Kung minsan, mas madali pa nga ang pagtatanim ng mustasa dahil halos wala itong peste. Marahil ay dahil ang mga dahon nito kapag hilaw ay mapait at ayaw ng maraming peste ang mapait. Katulad din kung tayo ay magtatanim ng iba't ibang uri ng lettuce, halos wala din itong peste. Kaya ang susunod na suggestion ko ay ang pagtatanim ng lettuce. Maraming uri ang lettuce. Alinman sa mga ito ay ginagawang salad o isinasama sa iba pang uri ng gulay upang kainin ng hilaw. Ang lettuce ay isang high value crop. Ibig sabihin, mas mahal ang presyo nito kumpara sa pechay at mustasa. Kung kayo ay magtatanim nito, siguraduhin na mataba ang lupang gagamitin dahil ang lettuce ay dapat mabilis na lumaki upang hindi pumait ang mga dahon. Hanggat maaari, sa loob lamang ng 25 araw pagkatapos ng paglilipat tanim ay ready to harvest na. Maaari niyong dagdagan ang vermica sa paghahalo ng lupang pagtataniman upang mas mataba ang lupa. May mga uri ng lettuce na masyadong manipis ang mga dahon. Ito ay madaling lumambot o manghina kapag sobrang natutuyo ang lupa. Kaya paalala lamang mga bata, ang pagtatanim ng lettuce ay may espesyal na pag-aalaga. Iwasan natin na mababad sila sa matinding sikat ng araw dahil nagpapabilis ito sa pagpait ng mga dahon. Pumili ng lugar na hindi gaanong direktang nasisikatan ng araw kung saan natin ilalagay ang mga tanim nating lettuce. At para maiba naman, subukin nyo na rin magtanim ng alugbati. Alam ko na marami sa atin ang ayaw kumain ito dahil minsan hindi natin ito kinalakihan. Pero alam nyo ba mga bata na ang alugbati ay siksik sa napakaraming nutrisyon at bitamina. Madali lang din ang pagtatanim nito. Bukod sa buto ay pwede nyong itusok sa lupa ang mga matitigas na parte ng tangkay at ito ay mabubuhay na. Kung sa paligid ng inyong garden ay may bakod ay maaari nyo itong pagapangin dahil ang alugbati kapag may malapit na gagapangan ay gumagapang sila pa itaas. Ang choy sam ay isa rin sa mga madahong gulay na napakadaling itanim. Kung titingnan mabuti ay halos hawig ito sa pechay. Kaya nga ang ibang tawag dito ay flowering pechay. Ang pagkakaiba lang, mas mabilis itong magkaroon ng bulaklak at ang mga bulaklak nito ay kasamang inaani at kinakain. Bihira ang ganitong gulay sa palengke dahil hindi ito gaanong kilala ng karamihan. Pero hindi ba mga bata na mas maganda kung masubukan natin ang iba't ibang uri ng gulay? Dahil bukod sa malalaman natin ang lasa nito, makakadagdag din ito sa ating kaalaman. Ito ay karaniwang hinahalo sa mga lutuin kung paano natin ginagamit ang pechay. Pero ang mga malilit na dahon o talbos nito ay pwede rin namang gawing salad. Ang isa pang hindi dapat mawala sa inyong garden ay ang pak choy. Dahil ang pak choy ay isa rin sa itinuturing na fast crop at kadalasan itong ginagamit sa mga special na recipe. Tinatawag din itong Chinese pechay dahil kagaya ng choy sam, hawig ang mga dahon nito sa pechay. Hindi rin ito nawawala sa aking garden dahil bukod sa masarap ito lalo na kapag isinasama sa mga lutuing may sabaw, mahal din ang ganitong gulay sa palengke.
Kaya ko ito ipinapakita sa inyo dahil alam ko na hindi kayo mahihirapan na itanim ang mga ito. Dahil ang pagbabatayan yung gabay ay ang pagtatanim ng pechay na ipinakita natin sa nakaraang video. At isa pa sa mga nare-recommenda ko na subukan yung itanim ay ang Chinese kale. O marahil ay nagtataka kayo na ang dami-dami pala nating pagpipili ang itanim at ang mga ito ay maaari ngayon nyo lang narinig. Ang Chinese kale ay siksik sa nutrisyon mga bata. Sa lahat ng gulay na nabanggit natin ngayon, ito ang pinakamasustansya. Pero hindi ito madalas na makita sa mga palengke o groceries dahil bihira ang mga nakakaalam nito. Ang mga buto nito ay nabibili naman sa mga groceries o sa mga garden store. Mga bata, napakarami pang mga gulay ang pwede nating subuking itanim lalo na sa mga beginners na kagaya nyo. Ang mga ipinakita natin ay mga uri ng gulay na mga tinatawag na leafy greens o mga madahong gulay. Sa mga susunod na paksa ay aalamin naman natin kung paano tayo makakapagtanim ng mga gulay na namumunga. Ang mga halimbawa dito ay ang mga madalas nating gamitin sa kusina, kagaya ng kamatis, sili, talong, okra at marami pang iba. Siyempre pa, ituturo natin simula sa pagpupula ng mga buto ng iba't ibang uri ng namumungang gulay at ang tamang pag-aalaga ng mga ito. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa inyong panonood.